kami ng pagkakataon na muli makasamba sa iyo. Salamat sa iyong biyaya, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin, at sa panibagong buhay. At ang itong panibagong buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin, ay magamit namin para sa iyong kapurihan. Tulungan mo kami na maintindihan ang katuruan na ito. Panginoon, hindi namin ito kaya sa aming sariling kaisipan. Ngunit, Panginoon, sa tulong at sa pagtuturo ng banal na Espiritu, ay maiintindihan po namin ang mga bagay na ito. Kaya Lord, we commit everything to you. Tulungan mo kami, turuan at samahan sa oras na ito. Keep us safe as we have the study kung sino ka ba talaga. Isa sa mga attributes mo. Sino ka at paano ka namin sasambahin in line of these attributes. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming nagtatanong, paano daw na yung isang tao, sabihin na nating Jewish man, na brutally pinatay during the Palestine, 1st century Palestine, ay nagbigay ng salvation sa mga tao. Pag-uusapan po natin yan mamaya as part of the study na kung sino ba ang Diyos. At we know and we understand na ang ating Diyos ay isang matalinong Diyos. He is a wise God. Na kung saan itong wise God na ito, minsan nakakalungkot na tayong mga tao, akala natin mas matalino pa tayo sa Kanya. And that's not the proper way to respond sa isang Diyos. Lalong-lalo na po pag may nangyayaring hindi maganda sa atin. Parang ang dating is, mali ang Diyos. Dapat ganito ginawa niya. Parang mas nangunguna pa po tayo sa Kanya. Pero sa lesson po na ito, makikita natin na ang Diyos ay matalino. Ang lahat ng bagay na Kanyang ginagawa at inaalaw sa ating buhay, pinahihintulutan niya yan, according po yan sa Kanyang wise counsel. According sa Kanyang matalinong kalooban at plano sa atin. Pag-aaralan po natin ngayon yung wisdom ng Diyos. Also, wisdom sa creation, sa providence, and also sa kaligtasan na meron tayo. Yan po yung tatlong areas ng wisdom ng Diyos ay ating makikita. So ano po ba ang objectives natin sa teaching na ito? Ito po ay teaching Hindi po ito preaching. So, teaching, we have the objectives. Unang-una, I'm going to explain what wisdom is and to show where God's wisdom is most clearly revealed. Yun nga po yung sa creation, sa providence, and salvation. Pag-uusapan natin yan, paano ba makikita yung katalinuhan ng Diyos, yung wisdom ng Diyos, o yung pagiging wise ng Diyos sa iba't ibang arena o area ng pagiging Diyos ng ating Panginoon. Ikalawa, to show how God's wisdom ought to comfort believers who are facing difficulties or confusion. Yan po yung pinakamaganda na dapat makita natin. Na dahil matalino ang Diyos, we find comfort in Him. In times na lalong-lalo na kung hindi na natin naiintindihan ng mga bagay. Kasi beyond the human mind o minds, alam natin na may matalinong Diyos tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo na sa mahihirap na parte. At lalong-lalo na sa confusion, pag nalilito na tayo. Ikatlo po, to commend God's infinite wisdom, walang hanggang katalinuhan, as an invitation to greater worship. Dito ang number one goal natin is to know God, kung bakit natin pinag-aaralan kung sino siya, to know God, and also to worship Him appropriately. Kasi kung mas kilala natin ng Diyos, mas ma-worship natin siya. Parang medyo lonely ang aking tawag dito, comparison. Parang sa taong mahal mo. Mas magiging maayos ang iyong trato sa Kanya o pagmamahal mo sa Kanya kung kilala mo siya. At ganoon din sa Panginoon. I think that's, applicable. Kung mas kilala mo ang Diyos, mas magiging maayos yung relasyon ninyo at mas ma-worship mo siya in a way na kung ano yung kagustuhan niya. Kasi minsan gusto natin mag-worship in a way na
sa isip lang natin. But, in the wisdom of God, meron siyang ibang gustong ipagawa sa atin. And sa oras po na ito, yan po ang titignan natin. Tignan po natin yung unang pag-uusapan natin. Let's talk about the definition of God's wisdom. Ano ba ang ibig sabihin talaga nitong katalinuhan ng Diyos? At yan po. First part, wisdom is the pursuit of the highest purpose and greater good. Mga kapatid, in all situation, yung highest and wisest, pinakamataas, pinakamatalinong pwede natin gawin sa ating mga buhay bilang Kristiyano is to glorify God. And also to do good for His people. That's the goal. That's the purpose. For the greatest good. Para sa Diyos ang lahat. Sabi nga dito, wisdom begins with the fear of the Lord. Pero maraming tao na allergic sa ganun, ano? Parang ayaw nila ng wisdom ay nagmumula daw sa takot sa Diyos at pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Kasi ang gusto ng mundo ay earthly wisdom. Kaya ito pong wisdom begins with the fear of the Lord is only applicable for us Christians, to us Christians. At sa atin, ano yung fear of the Lord? Unang-una lang dyan is, yun nga, what is the highest purpose to glorify God? Yun dapat ang ating ginagawa sa ating mga buhay. Wisdom includes both the goal and the means to achieving that goal. May goal ka to glorify God. Pero paano mo siya ma-achieve? Dapat magkasama po yan in terms of wisdom. So ulitin ko po, wisdom is the pursuit of the highest purpose and greatest good. At ang Diyos, ito ang palaging ginagawa niya. He is what? Pursuing the highest purpose. And what is the highest purpose? To glorify Himself. Baka sabihin nyo, ay, parang medyo selfish. Glorify Himself. Hindi po. Diyos po siya, mga kapatid. Hindi po siya katulad ng tao. Kung ang tao, gin-glorify niya ang sarili niya, that's selfish. Kasi hindi naman dapat gina-glorify ang tao. That glorification is reserved only to God. At yun ang gusto ng Panginoon. That's the highest purpose na meron dapat ang mga Kristiyano. To glorify Him and for Him to do good for His people. At makikita po natin yan sa kabuuan ng ating lesson. Na ang Diyos, He will glorify Himself and He will do good for His people. At alam natin kung sino yung tinatakoy po dito na people. Tayo po yan, Christians. And if you are not aware, yun po yung mga taong nanampalataya kay Kristo. Ikalawa po, God, who is all-wise, always chooses the highest end. And that is to glorify Himself. And the best means to that end. Minsan, yung sinasabi diyang best means, yung parang kaparaanan ng Diyos na gawin yung great highest end o yung highest goal, minsan parang taliwas yun sa ating mga paniniwala. Kunyari, may namatay. Pero, ang goal ng Panginoon doon ay may maligtas. Minsan, ang tingin natin sa situation na kapag may namatay, ay parang, syempre, hindi maganda. Yun yung, kumbaga, yun yung pamaramaraan ng Diyos para may maligtas na anak niya. Pero in that way, yun yung kaparaanan ng Diyos. Na kung saan, He is at work for the glory of His name and the good of His people. Minsan, mas maraming ang naliligtas sa mga tawag dito? Sa mga sermon na dinideliver kapag mayroon pong namatay. And sa atin, parang pangit yung, kailangan bang may mamatay para may maligtas? Pero that is the best means of God to save someone. And we cannot question that. That's the kumbaga, yun yung katalinuhan ng Diyos. Yun yung kaalaman ng Diyos. At minsan, nakakalungkot po, no? Mga Kristiyano pa yung unang
Parang bumabatikos doon sa mga ganoon. Because God is all-powerful. Mga kapatid, alam natin na God is all-powerful. Makapangyarihan siya. Kaya po yung kapangyarihan niya is what? Toward, yung kapangyarihan niya, hindi lang yan kapangyarihan na basta ginagamit. Hindi po yan katulad ng human power. Ang human power, pwede po yung i-exercise without any wisdom. Kaya nga po, may mga leader na bagsak. Pero ang ating Diyos, He is governing and demonstrating His power with all of His wisdom. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, bakit parang mali yung desisyon ng Diyos sa panahong ito, sa oras na yun? No. In all times, in all circumstances, God is working wisely. God is doing His will wisely. Decreeing His counsel wisely. Sa paano pa po natin makikita ang paraan? Ikalawa, pag-uusapan po natin yung God's wisdom in creation. Mga kapatid, alam natin na sa gabi, ang ganda ng langit, lalo na kapag walang ulap, makikita natin ng mga bituin. Kapag umaga, kulay blue, may mga ulap, at doon pa lang, nakikita na natin yung glory ng ating Panginoon. Doon pa lang dapat nag-iisip na tayo, gaano katalino ang Diyos na itong creation niya ay doon makikita din yung kanyang katalinuhan. Meron po tayong tinatawag na natural revelation sa theology. Ang natural revelation, ito po yung revelation ng Diyos kung sino siya through creation. At doon pa lang, makikita na natin na ang ating Diyos ay isang matalinong Diyos. Kasi bakit po? Tignan po natin ang tao. Kunwari ang ilong mo ay nasa noo mo. Parang ang weird mo, di ba? Di ba tayo? We are one of the creatures. Paano kung yung masaselang parte ng katawan mo ay nasa labas? Pangit po siyang tignan. Kaya nga po, kapag titignan ng katawan ng isang tao, dapat ang nakikita natin is the wisdom of God. Paano niya inilagay yung mata sa harapan para makakita, yung ilong sa harapan para makaamoy ng maayos, yung kaliwat kanang tenga mo para makarinig ka ng kaliwat kanan. Wisdom yan ng Panginoon. At yung wisdom na yan, once again, makikita po natin yan sa creation. Kahit po sa kanyang pag-create mismo. Genesis, alam natin, 6 days, kinreate ng Panginoon ng Diyos. God speaks, and all things comes into existence through His words. At sa John 1:1, nalaman natin na yung word na yun became flesh at naging ang ating Panginoong Jesucristo po yun. Pero napansin niyo po ba, in 6 days of creation, makikita niyong matalino ang Diyos. Why? Paano niya in-arrange yung sequence ng creation? Sinabi sa, hindi ko alam kung verse 1 o verse 2, madilim, darkness was over the face of the earth, and the Holy Spirit is hovering. So, syempre, as a wise God, anong unang kinreate? Light, and then so on and so forth. Kauli-ulihan is nabuo ang lahat ng ito. At doon, makikita natin kung gaano katalino ang Diyos in creation. Hindi mo maitatangging may Diyos. Ito nga yung sinasabi ng maraming theologian. Kapag tumingin ka sa creation, hindi mo pwedeng itanggi na walang Diyos. Bakit? Mahirap ipaliwanag kung bakit tayo ay eksaktong nakakatayo, nakakaupo ng maayos sa earth. Mga kapatid, letter C, sabi dyan, the order and design of the created order demonstrate the wisdom of its creator. According sa science po ito 0.001% lamang ng, ang tawag dito, gravity, yung pumaling ng konti sa earth, lahat po tayo, it's either lulutang or mawawasak. Yung didikit tayo sa kalupaan. Pero, because God is wise, lahat po tayo ay nakakatayo ng maayos. Yung gravity, saktong-sakto. Para makatayo ka, makaupo ka.
Pero sa ibang planet, hindi po ganun ang gravity. Isipin niyo po ito. Gaano katalino ang Diyos para maisip niya yun? Na kailangan ng mga tao ay maayos. Ang kanilang pagtayo, pagupo. Hindi katulad sa ibang, di ba pag nasa outer space ka, lumulutang sila dun eh. Baka mabahin ka, makita mo pa yung mga, di ba, mga molecules ng iyong binahing. Actually, sa outer space, ganun. Pero dito, perfect. Di ba? Lahat ay nasa lapag. Ang pangit siguro pag nag-worship tayo, gaganon-ganon tayo, lumulutang. Pero salamat sa ating matalinong Diyos na itong earth na ito is livable. At syempre, hindi yan dahil sa random na mga nangyari sa mga cells at yung ano-ano pang paniniwala ng evolution. That's the wisdom of God in creation. Kung paano niya pinagtama-tama ang lahat ng ito, doon po natin makikita kung gaano katalino ang ating Diyos. Ikalawa, God's wisdom in providence. Yung providence po dyan is paano po pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Kung may nangyari sa iyo, ibig sabihin, yun ay under ng governance ng Diyos o pamamahala ng Diyos. That's God's providence. Ang sabi po dyan, with His glory as the goal, palagi po yan sa buhay natin, that's the goal of God lagi, to glorify Himself. God orchestrates human circumstances so as to bring about His highest end. Alam natin na ang Diyos ay sovereign. Walang makakalagpas sa Kanya na pangyayari na hindi niya inalaw o hindi niya pinahintulutan. So everything that will pass or shall come to pass, yan po ay kalooban ng Diyos. At alam natin na ang Panginoon ang matalinong nag-a-arrange ng mga nangyayari sa ating buhay. Hindi po yan dahil sa desisyon natin. Mali pong paniniwala yon. Baka kasi iniisip ninyo, ay, naging desisyon ko kasi ito. Kaya ganito yung naging outcome. No. Whatever your decision, hindi po nakabase doon ng Diyos. Nakabase po ang Diyos sa kanyang wise and godly counsel. Kahit anong mangyari, hindi po yun mababago ng human decision. At ganun katalino ang Diyos. Pero ako, nagpapasalamat ako na ganun. Diyos ang may providence. Siya yung namamahala sa ating buhay. Kasi bakit? Kung ako lang, wala na ako. Hindi na po ako makikita dito. Baka ako ay nasa lugar na kung saan ay hindi dapat pinupuntahan ng isang Kristiyano. Pero salamat sa Panginoon, in His providence, siya ang namamahala sa buhay ko. I am here by His grace. At matalino ang Diyos na hindi niya binigay sa akin yung providence o yung pamamahala sa buhay ko. Ano pa mga kapatid? In His wisdom, ito po yung maganda rito. God uses trials and difficulties to draw His children closer to Himself. Sa ikatlo na tayo. Closer to Himself and to make them more like Jesus. Ang ganda ng plano ng Panginoon. Alam po natin na minsan God allows problems in our lives. Pero wag po nating isipin na yun po ay parang magpapabagsak sa atin. Ginagamit po yan ng Panginoon kalimitan para mas lumapit tayo sa Kanya. At patuloy tayong kumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, I encourage you, meron man po kayong difficulties, problems sa buhay, lapit tayo sa Panginoon. Because in His wise and godly counsel, ganun gusto niya. If I bring you calamities, come to me. Lapit tayo sa Panginoon. Ano po sabi diyan? Often, seemingly dark and hopeless circumstances later reveal God's sovereign wisdom at work. Sa amin po, sa DIHS, hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dark ito dark na nangyari. Hopeless talaga.
grade 7, tumalon sa 4th floor. So that is a dark and hopeless circumstance. Lalo na dun sa mga magulang, kasi kung sabihin na natin na matay po yung bata, pero ako tinitignan ko siya in a perspective na may plano ang Diyos kung bakit ito nangyari. And although, sabihin na natin, hopeless and dark na situation yon, kasi nagpakamatay yung bata eh. We know, alam natin, pag nagpakamatay ang isang tao, hopeless. Pero sa mga nainiwan, I think God has a purpose. And kung sa ngayon, tatanungin ko kung ano yon, hindi ko alam. But sabi dyan, circumstances later reveal God's sovereign wisdom at work. Hindi natin alam, yung pala ang kaparaanan ng Diyos para yung mga magulang niya ay lumapit sa Panginoon. Makakilala sa Diyos at maging isang Kristiyano. At maligtas. Di ba po? Marami pong ganyang kwento. And we praise God sa mga ganong kwento. After dumaan sa isang madilim na pangyayari sa kanilang buhay, nakilala ang Diyos. Pero hindi naman po natin hinihiling na dumaan pa sa ganong pangyayari para makakilala sa Diyos. Pero kung yun po ang matalinong kaparaanan ng Diyos, we praise God para po sa mga ganong pangyayari. Kasi wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kung madilim man ang daan, alam po natin na nandyan ang Panginoon. May plano siya sa atin. Lalo na po sa atin ng mga anak niya. Mahirap ang buhay sa Pilipinas ngayon. Pagkakasyahin daw ang 500 sa Noche Buena. Kung ako lang, hindi magkakasya yun kasi malakas po talaga akong kumain. Pero, nabanggit ko lang. Ba't ba ako napunta ron? Next na po tayo, letter C. In all situations, God is wisely carrying out His master plan for the glory of His name and the good of His people. Dalawa lang po kung bakit ginagawa ng Panginoon yung mga master plan niya o yung plano niya sa atin. Unang-una, to glorify His name. Yan po yung highest purpose natin. That's wisdom, to glorify Him. And also for the good of His people. At yun po yung palaging ginagawa ng Diyos. Even in creation, even in providence. Kaya ito po yung encouragement sa atin. Kahit saan man po tayo dumaan, kung anak ka ng Diyos, huwag mo kayo matakot. Bakit? Ang Diyos ang namamahala sa lahat ng nangyayari sa inyong buhay. Matatakot ka pa ba kung alam mo ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay sa buhay mo? Siyempre po hindi. You must be encouraged na kahit anong mangyari. Anong sabi ni David? Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Gandang pangako ng Panginoon. And that His providence. Na dumaan man tayo sa mahihirap na parte ng ating buhay, matalino ang Diyos. Nandyan siya at yakap-yakap niya tayo habang tayo tumatawid sa mga pangyayari pong yan. Lastly, pag-usapan po natin yung ating salvation. Gaano katalino ang Diyos para magkaroon ng salvation? Actually, according sa maraming theologian, hindi naman daw kailangan talaga ng Diyos nang may maligtas. Pero in His wise counsel, God chooses and declares or decrees to save some. At isa pong privilege, isa pong, sabihin na natin, dito blessing na makasama ka doon sa someone na masasave. At paano po yan nangyari? Unang-una, God's plan of salvation is both simple enough to explain to a child and intricate enough to defy the wisdom of the most brilliant minds. Meron po yan dalawang side. Mga nanay, mga tatay dito, mga lola, teach your children or your child the gospel. Bakit? Maiintindihan po nila yan. Ganun katalino ang Diyos. Ginawa niyang simple ang gospel. Ginawa niyang simple ang salvation. Kaya habang bata ang ating mga anak, turuan na po natin. Teach them young. Hanggang bata yan, hanggat nakayakap pa yan sa'yo. Gospel, gospel, gospel. Kasi po pag lumaki na yan, may mga iba ng kabarkada, at gospel of the world, hindi gospel of Christ ang tinuro mo, mahihirapan po yung batang yan. Ano pang sabi dyan? And intricate enough to defy the wisdom of the most brilliant human minds. Mga kapatid, maraming matalinong tao. Pero kapag
pinag-usapan na ang salvation, they are foolish. Mangmang. Hindi nila maintindihan kung bakit itong si Kristo na namatay para sa mga makasalanan ay makakapagligtas. Kahit di paliwanag po yan sa kanila. Lalong-lalo na kung unregenerate yung puso, hindi pa pinapenetrate ng banal na espiritu, wala pang pagkilos ang Diyos, kahit anong gawin mo, kahit pinakamatalino pa yung tao, hindi po nila maiintindihan ang kalooban ng Diyos sa ating salvation. Pero once again, balik po ako dun sa mga bata. Kahit po ang bata, maiintindihan ang gospel. Kaya wag, mga nanay, mga tatay, wag po kayong magagalit ha. Wag po natin gawing dahilan na hindi po natin tuturuan ng gospel ang ating mga anak. Kasi sabihin po natin na, ay bata pa sila, baka hindi pa nila yung maintindihan. No! Ako na po ang nagsasabi, turuan nyo na po yan hanggat bata pa. Dahil pag lumabas na yan sa poder ninyo, at mundo na ang nagturo, at wala siyang narinig sa inyo na tamang katuruan, hindi ko alam kung saan po yan pupunta. At praise God kung babalik sa tamang turo. Kaya po, yun po ang aking pakiusap dito sa point na ito. Next, this is the last one. Even though God's redemptive plan may appear to be folly to those who have earthly wisdom, God chose what is foolish in the world to shame the wise. Maraming matalino, alam natin. And usually, yung matatalinong yan, they despise the death of Christ. Hindi sila naniniwala. Kahit mag-present ka ng maraming evidence, actually, kapag po kayo ay nanonood ng debate, kahit mag-present ka sa mga sabihin na natin matatalino, pero mangmang sa mata ng Diyos, kahit i-present mo sa kanila all of the evidence na mayroon ang Christianity at totoo yung resurrection at si Kristo, hindi po yan maniniwala. At doon po na ipapakita yung 1 Corinthians 1:27. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Mahirap maintindihan ng gospel, lalong-lalo na sa mga taong sabihin na nating nagsasabing sila ay matalino. Pero mga kapatid, we praise God na tayo po ay in the wise counsel of God, nakatagpo po tayo ng salvation. So sa lahat ng ito, in creation, in providence, yung providence, kung paano pinapamalaan ng Diyos ang lahat, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ng mga pangyayari sa universe, pinamamahalaan yan, that's providence. Also, sa salvation natin, makikita po natin sa tatlong area na yan kung gaano katalino ang Diyos. So mamaya po, pag uwi natin, isipin po natin yan. Paano natin sasambahin itong matalinong Diyos na ito? Bibigay lang ba natin yung bare minimum? Or we will give it all? Kahit ikamatay natin. Maraming Christians ang namamatay. Lalo na ngayon sa China. Inuusig na naman sila. Tayo dito, parang relax lang. Kasi wala naman ang government. Wala naman silang sa atin problema. Pero think of this. Pag dumating ba yung panahon na yon, will you still worship God? Itong wise God na ito. Kung babalikan po natin yung ating objective, isa po dyan, is to show God's wisdom ought to comfort believers who are facing difficulties or confusion. Mga kapatid, kung dumaraan man kayo sa hirap, may providence ang Diyos. At yan ay matalinong providensya. Hindi gagawa ang Diyos nang wala sa kanyang plano. At never nagkamali ang Diyos. Yung lindol, yung bagyo, yung lahat ng nangyayari sa atin, even though sa tingin natin pangit yan, doon natin makikita yung wisdom ng Diyos. And we cannot question yung wisdom ng ating Panginoon. At dahil meron tayong matalinong Diyos, anong sabi dyan? This is an invitation to greater worship. Pakita po natin yan. Yung worship po, hindi lang yung dito sa church. When we go outside, we must live
wisely. At kapag wise po ang ating pamumuhay, paano tayo mamumuhay? We glorify God in every work na gagawin natin. Ano po ang highest goal ng isang tao, ng isang Kristiyano? To glorify God. At paglabas po natin dito, that's the greater worship na gagawin natin. Lahat ng gagawin natin is for the glory of God and for the good of the brethren, mga kapatid natin. That's why dito po sa church ay encourage na we serve one another. Yung paglilinis, yung ating pong paggawa dito, that's not, kumbaga, sabihin na natin na trabaho. That's service to the Lord and to the people of God. Gawin po natin yan. And that's part ng ating greater worship sa ating Panginoon. Isipin po natin yan, and that's part of the lesson na meron tayo. Sa lahat po ng ito, ulitin ko, inaanyayahan tayo ng Diyos sa greater worship. Mas masidhing pagsamba pa sa Kanya. At nawa makita po yan every day of our lives. Any question po bago po tayo mag-closing prayer? Baka meron po kayong katanungan sa ating napag-aralan. May question po ba kayo? I'm sorry. Lumagpas ako. Q&A po tayo kasi may Q&A part. Kung meron po kayong katanungan, ay pwede pong magtanong. Personal, theological, pwede po. Personal, theological, kahit anong ano pa yan. Level ng tanong, go. Sige po, kung meron po. Mukhang wala po, ano? Sige po. Pero na lang tayo ang ilan yung deacon. 14 minutes, ano? So let us pray para po sa ating pagtatapos ng pag-aaral na ito. Aming Ama, we acknowledge that you are a wise God. And we thank you dahil alam namin na sa creation, sa iyong pamamahala, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay at sa universe na ito. Pati na rin sa aming salvation, nakita namin ang iyong katalinuhan. Minsan may mga hindi kami naiintindihan, kulang ang aming, kumbaga ay kaalaman at kaisipan, hindi namin maarok. Pero salamat sapagkat ikaw ay matalinong Diyos. At we trust in you. Turuan mo kami, tulungan mo kami. Na ito ding pagiging wise ay maisabuhay din namin. Na bilang mga Kristiyano, magiging matalino kami na mamumuhay sa mundong ito. Hindi kami papatalo sa tukso ng kamunduhan at ng kalaban. Turuan mo kami, Panginoon, na maging matalino sa aming mga desisyon, sa aming mga gagawin, at lalong-lalo na sa aming mga dapat gawin para sa kalooban mo at para sa kapurihan mo. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami. Once again, maging isang matalinong Kristiyano dahil alam namin na ikaw ang dapat naming tingnan dahil ikaw ay isang matalinong Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen.